Good day mga kadogo. Pasensya na medyo madalang tayong makagawa ng vlog ngayon 'no, kasi marami rin akong inaasikaso. So, maybe tomorrow, start na ako dun sa aasikasuhin ko naman sa San Juan and diretso akong Batangas 'no, mga ilang days yun mga kadogo. So ito, nag-create ako ng another vlog. May nag-request sa'tin, from Laguna and sa Cavite, yung mga kaibigan natin at ang mga subscriber natin and ka-member about dun sa heat cycle ng aso at kung paano daw malalaman kung pwede nang ipa-stud yung alaga natin. So mga kadogo, yun yung i-discuss natin ngayon. Tutulungan natin sila para yung mga beginner para matuto sa abot ng kung ano man yung kaalaman ko as a breeder. 8 years breeder na po ako mga kadogo. Si-simplify lang po natin na explanation kung pwede na ba for stud ang alaga natin. Hindi ko na pahabain mga kadogo. Kasi marami ko napapanood. Ang haba-haba na explanation. Doon din naman uwi. Gusto ko kasi simplified at para madali ninyo maintindihan. Kasi mga kadogo, no, according to my experience, sa 8 years breeder na ako, no, kay small dog or medium size or large size, pare-pareho lang naman na hit cycle niyan. Kasi pare-pareho lang naman sila mga canine o mga aso. So, ang heat cycle kasi ng aso, ganito mga kadogo, or para malaman natin kung ready na sila for stud or pwede na tayo mag-prepare anytime for stud is ganito po. Yung aso natin, sa experience ko, ito isa yun sa sign. Yung aso is mag-shed at gaganda. Pagka-bloom niya automatic, pa-stud na pahit na Yun yung isa sa obserbahan ko. Pahit na siya pag after niya mag-shed. Pero yung usual sign naman, yung alaga natin, mag-change ng konti ang mood. Tapos meron ng vulva swelling, discharge. Unang-una yan kasi reglahin naman talaga. Makikita naman natin. Pero yung iba kasi, hindi nakikita kasi hindi nila namomonitor. Bakit nila hindi namomonitor mga kadogo? Kasi yung aso mahilig siyang mag-lick, magdila ng sarili nilang ari. Siyempre naiirita sila, may regla sila may discharge, dinidilaan. So tayo, bilang owner, especially yung mga beginner, hindi nakikita na nagdi-discharge na pala. Kaya mga kadogo, importante yung binabantayan natin, alaga natin. Besides alaga natin yun, dapat naman talaga bantayan. Bilangin natin. Kasi every 5 to 6 months yan, sa akin kasi 5 months lang nag-hit na, nare-regla na. Yung iba naman, usual daw, 6 months, nagre-regla na. Akin kasi mas early doon Kabisado ko talaga. Ewan. Pero sa napapanood ko, iba talaga pinapayo 6 months. So, ang importante doon, obserbahan, tignan natin. Pag alam na natin 5 months or 6 months na, obserbahan na natin. Then, anytime re-reglain sila. Inuulit ko, hindi porkit na-regla makikita natin dahil nga dinidilaan nila. Kaya talagang kailangan natin bantayan mga kadogo. So, yun After 6 months, mag-expect ka na nare-reglahin ng aso. So, ganito yun Pag ready na siyang i-studies, mamabaga ng husto yan. Pag kayo na-monitor niyo aso ng first menstruation niya, yung unang-unang araw na pumatak yung mens niya, doon kayo magbilang ng after 9 days. So, ika-10 days, pwede nyo na pong pasampahan or ipa-stud sa male dog. Magbilang kayo ng 1 to 9 days mula doon sa unang regla, kung na-monitor ninyo, 10 days, pwede nyo nang pasampahan. Okay? Meron silang 5 days na talagang fertile sila. Kaya yung 5 days na yun, ako kasi mga kadogo, sa tagal ko na rin, hindi ako nagpapa-stud ng twice lang. Ginagawa ko talagang 3. Kasi nandun na bakit di pa natin 3, di ba? 3 na alternate, hindi siya yung tuloy-tuloy na araw. Hindi siya yung consecutive days. Kunyari, 10 days, pina-stud, 11 pa-stud, 12 days pa-stud, hindi Pero pwede raw yun. Kaya lang ako kasi, siyempre, gusto ko 3 lang. From 10, 12, 13. Yan ang pa-stud ko. Ngayon minsan, 11, 13,
15, yan ang days ng pang-stud ko. 3 araw kong pinay-stud yung female ko na nag-hit. Ang laki ng chance na mabuntis siya pag 3 beses talaga. Sure na sure ron. And importante doon yung pag gusto natin pa-stud ang female natin, tignan niyo kung healthy siya. Kasi under sa observation ko, pag medyo galing sa sakit ang aso at in-stud or pina-stud nyo, hindi nagtitake. Kailangan talaga healthy siya. Kaya kung alam nyo nang sasampa na yung period niya, kunyari magsi 6 months, 5 months pa lang, alagaan nyo na alagaan talaga, vitamins, yan. Para pagdating ng 6 months niya at alam nyo re-reglahin, healthy. Ang laking bagay ng healthy ang aso natin bago natin pasampahan. Number 1 po yun. Kasi mahirap pag galing sa sakit. Hindi talaga nabubuntis. Yun yung observation ko. Tapos yung pipiliin yung stud na male, kailangan healthy rin. Tanungin nyo kung galing ba sa sakit or not. Kailangan hindi rin healthy. Kita naman kung healthy. Sa coat, sa katawan, kitang-kita kung healthy yung male. Mas maganda both sila healthy. Diba? Yung sa inyo, monitor nyo kung healthy o hindi. Sure yun eh. Alam nyo yun eh. Yung sa male na arkilahin ninyo para maging stud, siyempre, magtanong kayo kung healthy. At obserbahan nyo. No? Sa naked eye ninyo, makikita ninyo kung healthy ba yung male. Mas maganda healthy talaga mga kadogo. Yun ano. So advisable ko 3 beses natin pa stud. Pwede naman 2 pero akin nga eh. Ako yung nagsasuggest na 3 para sure tayo. Oh. Pag hindi nag-take, ibig sabihin may problema. Maybe, yun nga, mahina resistensya. Either yung dam or sire, mahina resistensya kaya hindi nag-take. Kasi 3 beses eh, tapos fertile eh. At yung pinakamaganda pang payo ko, ipa-smear test na ninyo. Pag niregla, ipa-smear test na ninyo. Kunyari, nakita nyo ngayon regla, hindi nyo lang kung first day yan, no? Magbilang kayo ng mga 6 days or 7 days, ipa-smear test nyo. Kuha na ng bet yun kung kailan yung fertility niya nan talaga. Kung kailan siya ilang araw bago nyo pasampahan, kuha na yun mga kadogo. So yun na. Mamamaga talaga yung bulba ng hit na aso. Tapos pag ginalaw po ninyo yung ari niya, hawakan lang ninyo yung upper part, yung buntot, tapos puwet, tapos bulba, yung gitna ng puwet at bulba, yung ibabaw mismo ng bulba, ganun ninyo. Tinataas niyo yung bulba niya, pati yung buntot, tinatagilid, hit na po yun. Okay mga kadog, yun yung sign talagang pwede nang pasampahan. Again, mas maganda nga kung mapa-smear test natin. Ako kasi nagpapa-smear test din. Later on na lang ako hindi nagpa-smear test kasi kabisado ko na yung mga female ko. Ano pa? Kaya, yun lang. Kailangan healthy talaga pag tayo magpapasampa. Yung both male and female healthy. Sure yun, mabubuntis siya, mga kadogo. After ng pa-stud, tatanungin naman natin syempre kung kailan manganganak, di ba? So, ang bilang ko kasi, para sure, kung nagpa-stud ako, minsan nagbibilang ako ng first stud. Kung in-stud siya ng 1, let's say 1 para madaling bilangan, 1, magbilang kayo ng from 68 days to 65 days nanganganak. Minsan tumataas, pero kadalasan nandun sa bracket na yun, nanganganak na ang aso. Para sa akin, yun yung healthy stage para mag-anak ang aso. Sasampa dapat ng 57 or 55 pataas. Kasi naka-experience ako, 55 pa lang, nanganak na, medyo hindi ganun ka-healthy yung baby. Baga sa tao, wala sa tamang araw bago nanganak. Maganda yung 57 pataas. Huwag naman sumobra, mamaya maging 75, baka pa-check nyo yung aso nyo, baka naman stillbirth yun, baka patay na yung tuta pag sobrang tagal na yun. Kasi ang common talaga na manganganak ang aso is hanggang 63 days down. Pero sa experience ko nga, matagal siya ng 67. Nag-68 pa nga ako nun. Kaya ang bracket ko is from 58 to 65 talaga. Yun. Huwag naman natin masyadong pataasin kasi baka naman na sumobra yung pagbubuntis, baka patay na yung mga puppy. Dapat, pag nakita na natin na sumasampa na ng 70 days, pa-check na natin. Sa safety na rin ng alaga natin, di ba? Para tayo rin natahimik din. Malalaman ng doktor yan kung ano ba yung nangyayari sa loob ng tiyan. Kasi hindi na normal kung sasampa ng 70.
para sa akin. Kasi 68 nga, hindi na normal din para sa akin, matagal na yun eh. Kasi 61 lang talaga, 63 ang bracket eh. So, pero meron naman nanganganak ng ganun, mga kadogo, no? Kaya lang, hindi na siya healthy para sa aso. Kung tatagal ng 70 pa pataas ang araw. So, yun mga kadogo, mamamaga, tapos pag ginawa ka ng ari, pumapaling ang buntot at yung ari ng babae is inaangat niya pag hinahawakan natin. Yun yung sign din na talagang pwede natin pasampa. Okay mga kadogo? So, yan muna yung discussion natin mga kadogo. Hopefully, nakatulong din ako. Mas maganda yung short explanation lang, yung wala nang pahaba-haba pa kung ano-ano. Yun lang yung mga kadogo. So, sana nakatulong mga kadogo And again, see you uli sa next vlog ko. God bless.